Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga sa pingin sa mundo ng social media. Isang mainit na balita ang yumnig sa mundo ng politiko ngayong araw. Si dating Senate Soto ay bibigyan na umano ng subpina kaugnay sa ihinain na kaso ni Marcoleta. Ayon sa mga ulat, may mga dokumentong hihingi ang korte na magpapatunay sa umano'y pagkakasangkot ni Soto sa isang kontrobersyal na transaksyon. Pinatunayan ni Marcoleta na seryoso siya sa laban at handa niyang ilabas ang lahat ng ebidensya. Walang takot, walang atrasan. Ayon sa kanya, pahayag sa harap ng media, samantala nananatiling kalmado si Soto at sinabing handa siyang humarap sa anumang imbestigasyon. Marami ang nagsasabing ito na ang simula ng malaking pagbubunyag sa mundo ng politika. Ilang kaalyado ni Marcoleta ang nagsabing tiyak na makakamit na niya ang hustisyang matagal niyang hinihintay. Trending ngayon sa social media ang hashtag Justice for Marcoleta. Matapos lumabas ang balitang ito, ayon sa mga insider, may mga testigong lalantad sa mga susunod na araw upang kumpirmahin ang mga aligasyon. Hindi raw inaasahan ni Soto na magiging ganito kabilis ang pag-ikot ng pangyayari. Habang patuloy ang imbestigasyon, pinaalalahanan ng korte ang lahat ng panig na manatiling tahimik hanggang sa formal na pagdinig. Ayon sa mga netizen, ito ay patunay na walang sino man ang nasa itaas ng batas sa mga sumusuporta kay Marcoleta. Ito raw ay simula ng kanyang tagumpay laban sa katiwalian. Tila malinaw sa dulo ng laban, ang katotohanan pa rin ang siyang magtatagumpay. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ng taong bayan kung sino magkanakaw. Hoy, Martin Romualdez, walang yaka ikaw pag nagiging state witness sa Pilipinas. Grabe ka. Mga kareaksyon, nagigita po ba ninyo? Si Bibi Sara Duterte, ayan po mga kareaksyon. Ayan po mga kareaksyon, no? Ang dami po nagpapapicture, pasensya na po kayo, hindi ba siya nakalitaw sa camera. Tapos mga ka-reaction, may bago na namang issue na lumabas. Ang bago pong issue na lumabas mga ka-reaction, ay ito daw si Senator Bongo ay may kinalaman na mga ka-reaction. Ayan po, palabas na po. Duterte, ayan po mga ka-reaction. Palabas na po si BP Sara, yan ang kinaiingitan ng Malacanang, mga punyeta dyan. Ingit na ingit sila kasi si Bongbong Marcos, nandidiri yung mga tao kay Bongbong Marcos. Ako po, nandidirian si Bongbong Marcos. Kasi pag nakikita si Bongbong Marcos, baka parang nakakakita sila ng adik, ano. Hindi ko alam, tanong lang yan. Pero ako, pag nakikita ko si Bongbong Marcos, parang nakakakita ko ng Bongbong Marcos, gano'n. Pero hindi naman siguro adik si Bongbong Marcos. Ayaw lang niya magpa-air political test, ano. Mga ka-reaction, ayan na po si BP Sara, mga ka-reaction. Ayan na po, habang pinagkakaguluhan po siya. Ayun, ang ganda-ganda po ni BP Sara, mga ka-reaction. Ayun, talagang picture dito, picture doon. Bongbong Marcos, manood ka dito. Kawawa ka naman, Bongbong Marcos. Kapag ikaw ang lumalabas sa kalsada, kung wala kayong kasama na magpapapicture sa inyo, walang magpapapicture. Alam po ba niyo yung mga nagpapapicture kay Bongbong Marcos? Isang isang van. Kasama nila yung mga yun. Oo, kasama nila yung pagbaba ni Bongbong Marcos, bababa din yun. Picture din sila, gano'n. Pero yung mga tunay na taong bayan na ganyan, mga ka-reaction, pinagkakaguluhan siya, wala, malayo pa sa malayo. Mga ka-reaction, ayan na po si BP Sara. Naku, talagang grabe po, hindi po magkamayaw ang mga tao. Kahit saan lugar po pumunta si BP Sara Duterte. At ayan, ang mga security niya, sana naman, ayusin ninyo yung trabaho niyo. Kutusan ko kayo pag may nangyari kay BP Sara. Siyempre, love ko yan eh. BP Sara ko yan eh, di ba? Mga ka-reaction, kayo po ba mga ka-reaction, love mo si BP Sara? Ayan mga ka-reaction, no? Yan ang mga Duterte, walang korupsyon. Putang ina yung mga nakaupo ngayon. Sila nagtatakipan. Ang gagawin daw po nilang state witness, si Martin Romualdez, aka Kim Bonjing. Ayan, yes. Ayan na po si BP Sara, mga ka-reaction. Ayan na, oh. Naku po mga ka-reaction. Yan ang sinasabi natin. Natatakot na po ang Malacanang. Dahil alam po nila mga ka-reaction
na paparating na po. Paparating na ang ating presidente, di ba? Mga ka-reaction, grabe naman yan, oh. Sobrang sikat mo naman, BP Sara. Talagang, magagalit na yung Malacanang sa'yo. Grabe. Oy, Claire Castro, manood ka dito. Oo, pagkatapos manood dito, bili ka ng lubid. Magalaga ka ng kambing, tali mo sa leg. Mga ka-reaction na yan, oh. Naku po, mga ka-reaction, oh. Ayan, oh. Naku, grabe naman po yan, mga ka-reaction, oh. Talagang si BP Sara pa yung kukuha doon sa cellphone, tapos pipicturan niya yung mga kababayan natin, eh, no? Grabe po yan, mga ka-reaction. Ibang level po si BP Sara, mga ka-reaction. Pagdating po, pag lumabas na po siya ng bahay. Kaya dito, palagay ko, mga ka-reaction, pag nagkaroon ng botohan, ngayon, siguro makaka 20% ang yung kalaban ni BP Sara. Kaya halos buong Pilipinas po, mga ka-reaction, talagang ninanais na lang nila, hindi na sila makapaghintay na si BP Sara na po ang uupo sa Malacanang, mga ka-reaction. Ayun, oh, napakaganda po ni BP Sara. Oo, isa lang yung lahi namin, isang lahi namin, oo. Sa totoo lang po, kamag-anak ko po si BP Sara, eh. Pilipino ko, Pilipino siya, Pilipino kayo, magkakamag-anak tayo. Ayan, mga ka-reaction, oh, ayan, oh, ang daming mga video dyan. Nakita niyo si Bongbong Marcos kanina, mga ka-reaction, wala man lang po nagpapapicture sa kanya. Yan po ang kinaiinisan ni Clearing. Yan ang kinaiinisan ni Kim Bonjing tsaka ni Romuald Remula. Kinuha na nila ang lahat ng pera ng bayan, mga ka-reaction. Nagkurap na sila para ipambayad sa kanilang mga kasama sa Kongreso para ma-impeach si BP Sara Duterte. Wala pa rin nangyari. Yun ang pinakamasalimuot, wala pa rin nangyari. Ayan po, mga ka-reaction, ayan na, oh. Ay, naku po, mga ka-reaction, grabe yan. Grabe na po yan, mga ka-reaction, ayan po. Grabe na po yan, ayan, oh, diba? Pag nagkita po tayo, BP Sara, meron akong ibibigay sa'yo, ha. Sana wag mong masamayin yung ibibigay ko sa'yo. Bibigyan kita ng portrait ni Bongbong Marcos, oh, na nagpapapolical test na siya. Kahit sa portrait man lang, magpapolical test siya, oh. Bibigyan kita ng portrait na nagpapapolical test si Bongbong Marcos. Tapos, nag-negative. Nag-negative siya. Kasi hindi naman talaga siya nagkukukin. Kaya sabi niya, ano lang yan, waste of time lang yung pagpapa-air follicle test. Hindi naman ako addict, user lang, ganun. User, manggagamit, ginamit nila yung mga Duterte, di ba? Di ba, mga ka-reaction, yan ang sinasabi natin. Dapat ganyan po, mga ka-reaction. Nakikita po ba ninyo, mga ka-reaction? Na-excite po ba kayo na makita si BP Sara ng personal? Na-excite po ba kayo, mga ka-reaction? Grabe po yan, mga ka-reaction. Ayun, oh. Grabe, oh. Oh, diba, oh. Oh, diba? Grabe, may political will po yan, mga ka-reaction. Kaya pag siya po ang umupo sa Malacanang, mga ka-reaction, alam na po natin, mga ka-reaction, kung anong mangyayari sa ating gobyerno. Yung tiwala ng international community ay babalik. Yung tiwala ng taong bayan ay babalik sa gobyerno. Yung kumpiyansa ng international financial institution ay babalik na naman sa Pilipinas, mga ka-reaction. Kaya naman dito, mga ka-reaction, nakikita po natin. Talaga naman, oh, ayan po, mga ka-reaction, oh. Oh, diba? Grabe po nangyayari ngayon sa ating bayan. Unang-una, si Bongbong Marcos gumawa siya ng ICI. Diba, gumawa ng ICI ang mastermind ng pagnanakaw. Gumawa siya ng ICI para hanapin ang magnanakaw. Kayong dalawang magpisa na magnanakaw, eh. Diba, tapos itong mga dilawang pinglawang umaalingasaw, kumakanta sila, mga kurakot, kulong na yan. Gago ba kayo, mga pinglawang yellowish? Gago kayo, o talagang wala na kayong prinsipyo? Hindi talaga kayo mananalo, mga pinglawang yellowish. Mga matatapobre kayo lang ang matatalino sa Pilipinas. Ang mga DDS, mga bobo, ganun. O, diba, manalo muna kayo sa presidensyal. Diba, hanggang 13-14 million lang ang mga yan, wala na. Si Bongbong Marcos, akala niya, yung mga loyalista niya at yung mga pinklawan yellowish, magkakasama na ngayon. Akala niya napakarami nila. Naku, kung alam mo lang, Bongbong Marcos, kaya lang ang problema, wala kang alam. Mga ka-reaction, sana po ang sasakyan ni BP Sara ay isang bulletproof,
Sana po ang sasakyan ni BP Sara ay isang bulletproof. Ako po mga ka-reaction. Talagang magagalit na si Bongbong Marcos yan. Magagalit na po si Bongbong Marcos sa nakikita niyan yan. Ako, dito naman po tayo. Yan. Ito, pakinggan po natin itong si anong pangalan nito? Si Vince Dizon. Di ba Kapampangan to? May kaibigan ng Kapampangan eh. Senator Marcoleta. Si Reaction TV PH to. Di ba Kapampangan ka? Ano ba yung sa Kapampangan yung putang ina ka? Hindi ikaw, si Vince Dizon. Ano ba yung sa Kapampangan yung walang hiya ka? Ano? Alang Marine. Ano yun? Nagbabarko, Marine. Alang Marine. Ano yun? Parang nagbabarko yun Marine. Alang Marine. Hindi, walang hiya. Oo, Alang Marine. Ganon. Ganon. Ito po si Vince Dizon mga ka-reaction. Nakakaawa naman si Senator Bongo. Siya naman po ang tinitira ngayon. Is protecting probably si SPJ. Senator Bongo. Yeah. Well, you know, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan at kahit previous administration niya, wala siyang sisinuhin, wala siyang sasantuhin. Lahat kailangan managot dito. At in fact, nag-usap. Gago ka ba, Vince Dizon? Gago ka ba? Gago ka ba talaga, Vince Dizon? Gago ka ba talaga? Gago yata itong Vince Dizon na to Hindi mo ba alam Hindi mo ba alam na si Bongbong Marcos ang mastermind tsaka si Saldico tsaka si Martin Romualdez? O nagbubulag-bulagan ka lang o tamang bayad sa'yo? Tataya mo pati yung kinabukasan ng bayan, pinagtatanggol mo yung isang... Na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this, and ngayon we are already working. Ombudsman, wala siyang sasantuhin. Lahat kailangan managot dito. At in fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this. And ngayon, we are already working to look at the documents from the previous administration. No? Yun din naman ang mandate natin. No? From 2016 to 2025. No? Yun din ang mandate ng ICI. So, wala tayong sisinuhin dito. Can we say specifically you're looking at the documents that involve SPJ? Nakakaiya na po si Vince Dizon. Akala ko si Vince Dizon ay merong prinsipyo. Ngayon pala, daig pa siya ng isang bulok na isda. Oy, Vince Dizon. Akala mo sumisikat ka niyang gago. Gago ka, Vince Dizon. We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, Alam po ninyo, pasintabi po sa mga Kapampangan. Kapampangan po si Vince Dizon, pero hindi po ganyan ang mga Kapampangan. Alam po ba ninyo kung ano yung mga klase ng Kapampangan, katulad ni Marcoleta? Pero yung klaseng Kapampangan yan, baka hilaw na Kapampangan yan. Hindi po ganyan yung mga Kapampangan. Itatakwil yan ng mga Kapampangan, mga karyasong kung ganyan yan. Yun nga, nagsabi dito ang mga Diskaya na hindi na sila magko-cooperate. Tinawagan niya ako. No, at nag-usap kami. Tinawagan siya, hindi na magko-cooperate yung mga Diskaya. Ang sabi ni Remulla, pinoprotektahan nila si Bongo. At meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Diba, during the previous administration, gago ka, Vince Dizon. Nagpapagamit ka. Sayang ka, may potential ka pa naman. May potential yung tao to maging potential na corrupt. May potential kang maging corrupt. Kasi ang pinaglilingkuran mo ngayon ay mga sindikatong corrupt. Pagkitanggal nga po yung sindikato sa recording of the legislation. Dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po ang sagot. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan.
At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin nyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yun. Tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture.
magpagamit po ng lisensya, kung may kasalanan, panagutin niyo po. Panagutin niyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Kasuhan niyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Panagutin natin ang dapat managot dito. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron silang nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Di ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako
nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper, walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Katapusin ko lang po.